Naging maingay nitong nakalipas sa linggo ang Marilake o Marikina, Rizal, Laguna, Quezon Highway. Dahil po yan sa isang aksidente na nag-viral sa social media. At dahil dyan, kumilos na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa panawagang Make Marilake Safe Again. Ano ang mga pagbabagong dadatnan ng mga motorista na dadaan sa naturang Killer Highway? Narito at inyo pong tutukan. Araw-araw kung dayuhin ang Marikina, Rizal, Laguna, Quezon Highway o mas kilala sa tawag na Marilake. Ang napakaganda at napakahaba kasi nitong daanan na umaabot sa halos higit 100 kilometro na kumukonekta mula Quezon City hanggang sa lalawigan ng Quezon. Relaxing at napakasariwa ng hangin. Maganda rin ang daanan at tanawin. Kaya patok na patok ito sa mga motorista. Four-wheel ka man, nakamotorsiklo o kahit nakabisikleta. Ang palikuliko kasi nitong daanan, may dalang thrill sa mga riders at siklista. Ngunit sa ilang pagkakataon, naging maingay ang Marilake Highway. Hindi dahil sa dumarami nitong turista. Ngunit, sa dumaraming aksidente na naitala sa tinagurian nilang Killer Highway sa Rizal. Yung ulo niya ata dito tumama. Isa na rito ang viral video ng mga rider na nagpasiklaban habang tila nagkakarerahan at humaharurot sa nasabing daanan sa Sitio Manukan sa parte ng Tanay Rizal. Matapos ang ilang saglit na exhibition at tagisan, ang dalawang rider nawala ng kontrol hanggang sa tuluyan ng bumangga sa mga rider na nanunood sa gilid ng kalsada. Damay din ang mga motorsiklo nila. Ang trahedyang ito nagdulot ng pagkasawi ng isang buhay. Pagkasugat naman ng halos 6 katao na tumilapon kasabay ng pagkakabangga sa kanila. Sorry, ganyan ka lang, gagalaw ha. Ngunit hindi lamang ito ang unang beses na may naitalang aksidente sa lugar. Lalo na at 5 road sections sa Marilake Highway ay sinasabing takaw aksidente dahil ito ang lugar kung saan nagpapasikat o gumagawa ng exhibition ng ilang mga rider. Ayon pa sa PNP Highway Patrol Group Region 4A, nitong Enero 13 aksidente na ang kanilang naitatala. Matapos ang aksidente, minabuti ng mga responding ahensya na higpitang lalo ang seguridad sa lugar. At ayon sa Municipal Administrator ng Bayan ng Tanay, agad sila nagpatawag ng pagpupulong upang muling balikan ang naipasang panuntunan sa nasabing daanan. Nagpatawag po agad ng urgent meeting ang aming mayor upang talakayin at pag-usapan nga ang tungkol sa naging aksidente at nag-formulate na rin kami ng mga future action namin. Yung executive order namin, number 15 series of 2022, may title ito na Providing for the Creation and Activation of Task Force Marilake of the Municipality of Tanay Rizal, na na-mention doon na meron na kaming ordinance din since 2018 regarding naman an ordinance prohibiting all forms of drag racing, speed contest in the municipality of Tanay and providing penalties. And in 2020, meron din kaming municipal ordinance number 46, an ordinance providing speed limits for all kinds of motor vehicles within the territorial jurisdiction of the municipality. So hindi lang yun municipality, hindi lang yun Marilake, kundi buong municipality ng Tanay. Ginagawa naman ng paraan ng LGU na meron nagmo-monitor doon na PSO officers namin, Public Safety Office, and MDRR, may roving sila dyan sa highway, especially weekends and holidays. Doon kasi maraming tourist arrivals and guest arrivals. Sa ngayon, buo na ang kanilang suporta sa PNP at maging ilang kawani ng LTO na nagbabantay sa Marilake Highway, partikular na sa Sitio Manukan. Nagbabalak din ang kanilang tanggapan katuwang ang DPWH
na maglagay pa ng mga karagdagang road signages, ilaw at maging CCTV sa mga lugar. Ilang rumble strips na rin ang balak ilagay sa ilang parte ng Marilaki Highway. So inorganize ng LGU na mag-meet ang DPWH, the HPG, ang PNP, ang LTO, kasama yung mga department namin dito sa LGU, kasama ang Public Safety Office, the Planning Department, the Environment Office, the Tourism, and of course yung MDRR. Pinag-usapan yung ni-review uli yung executive order at nag-formulate uli ng mga bagong plano, issuance of sangguniang panlalawigan resolution, the creation of task force Safe Marilake. Then sa infrastructure and safety enhancement, yung installation of signages for safe riding zone, dedicated rest stops, and visible markings and barriers. Then to enforce safety regulations, speed and noise monitoring, regular checkpoints at saka penalties for violators or violations. Ayon naman sa hepe ng Tanay PNP, mabilis sa kanilang naging pagresponde sa naganap na malagim na aksidente. Sa ngayon, nasa 20 kapulisan ang nagbabantay sa kabaan ng Marilaki Highway, malayong bilang kumpara sa mga pulis na itinalaga nila noon. Nga, napag-usapan namin kung paano pagtulungan namin, hindi lang si pulis, na maging safe yung Marilaki Highway sa mga motorist. Then, just after na meeting namin sa admin office, pumunta kami sa LTO, sa field office dito sa Tanay. Yun din ang usapan namin. Tulungan kami ng LTO na mag-enforce ng mga traffic law sa Marilaki Highway. Ngayon, on the part ng PNP, yung mga deployment after na nangyari yon, which is actually, nung hindi pa nangyari yon, meron kaming police community precinct sa Barangay Sampaloc na ang tasking or responsibilidad nila is police visibility, mobile patrolling along Marilaki Highway. Ngayon, nung nangyari yon, nadagdagan yung strength namin doon sa PCP. May dumating na 15 na pulis, bagong pulis. So, sinama namin sa current na 10 pulis namin doon sa PCP. So, they are 25 na ngayon. Police visibility at patrolling, ito ang ipinatutupad sa ngayon ng Tanay PNP upang matiyak na magiging ligtas ang lahat ng bumabagta sa naturang lansangan. Patuloy din silang nagpaalala sa mga motorista sa lugar. Hindi na rin nila hinahayaang magtagal ang riders sa mga gilid ng kalsada at pinayuhan maging ang mga kumukuha ng litrato na iwasang i-post ang mga rider na pasaway na kanilang nakukunan. Ang nangyari yon, regular ang police visibility and patrolling ng Tanay Municipal Police Station. Kaya lang, ang sakop ng Tanay sa Marilaki Highway is 30 kilometers. 30 kilometers. Yan, kung nagpatrolya kami or nag-police visibility sa Manukan or sa Sitio Pinagtrangkaan, yun kasi ang, mas lalo pag weekend, nandun yung mga motorista, doon sila tumatambay. Nandun si vlogger, yung mga pumipitik. Ngayon, kung nandun si pulis, makontrol sila. Ngayon, pag umalis yon, yung mga pulis, punta sa other stretch ng Along Marilaki na sakop ni Tanay, punta sa Devil's Corner, sakop ng Barangay Sampaloc, ang daming business establishment, restaurants, na pinupuntahan din ng mga motorist na dumadaan along Marilaki Highway. Isa rin yan na concern namin. Sang-ayon naman ang grupong Motorcycle Federation of the Philippines sa mga paghihigpit sa Marilaki Highway. Ngunit higit pa rito ang nais silang mangyari. Isinusulong nila na dapat maging maalam ang mga nagmomotor sa mga safety measures at panuntunan sa pagmomotor. Lalo pat lumalabas sa investigasyon na karamihan sa mga rider sa Marilaki wala pang mga lisensya. Na inatenan, no, sa iba-ibang bansa, like, ang napaka-conscious dyan is Taiwan, no?
Ang nagiging parang after the forum namin, kailangan sa Pilipinas, education at saka enforcement. I-educate natin sila, then pag alam na nila yon, hulihin sila. Kasi yun ang problema eh. Wala nag-enforce ng law. Binigyan na namin sila ng exam. Hindi ko tuloy maitapon yung record ko doon. Ang dami nun. Siguro out of 10,000 na riders na pinagyan namin na exam, wala pa yata 10% ang pumasa. O, ganun eh. Yun lang naman yan eh. 3K ang masunod ng rider. Yung kalasingan, yan, marami namamatay dyan. Kayabangan, yan, marilaki namatay, kayabangan. Tapos yung katangahan sa batas. Malaman niyo yung mga road marking, road sign, speed limit, siguro mababawasan yun. Ayon pa kay Atoy, napakagandang lugar at daanan ang Marilake. Malaki ang pakinabang nito hindi lamang sa mga taong nais na mag-ride at mag-relax. Pangunahing daanan nito ng ilang mga negosyante at dumadayo sa mga tourism destination sa Laguna at sa Quezon. Ang tatanong niyo sa akin ng Marilake, yung Marilake, we start na ikon yung kalye na yan eh. No, kasi yung lugar na yan, ang 1 hour from Manila, Virgin Forest, parang relaxation. Nung time namin dyan, nakakabili kami ng tapa ng baboy damo, tapa ng usa. Pero nung pumasok yung mga nagmumotor na naka-open pipe, nawala lahat yan. Nito lamang nakaraang linggo nagsagawa ng motorcade ang ilang grupo para ipanawagan na gawing ligtas ang Marilake Highway. Iba't ibang grupo ang nagsama-sama at bumagtas sa nasabing daanan mula sa Boso-Boso hanggang sa Sampaloc Tanay. Nagpaalala rin ang mga nakatalagang HPG personnel at LTO sa ilang mga pasaway na riders na walang helmet at pinilit pa rin gumawa ng exhibition sa lugar. At para matiyak na susunod sa nakatakdang speed limit ang mga dumaraang motorista, gagamit ng radar speed gun detector ang PNP para madakip ang mga nag-overspeeding sa kabaan ng naturang lansangan. Ang mga hakbang ng iba't ibang ahensya aprobado sa mga riders na aming nakita sa lugar. Anila, makabubuti ito para matiyak ang kaligtasan ng mga tulad nilang nais lamang na makapag-relax matapos ang isang linggong pagkayo. Ang ayon naman kasi para sa lahat naman ng riders, talaga naman dapat yung safety, yung una natin. Yung, kumbaga, nakakapag-unwind tayo sa mga lugar na napupuntahan natin katulad ng magandang lugar na to na Marilake. At the same time, kailangan safe din talaga. Kaya okay yun para sa mga kapwa din natin riders. Para malaman din ng ibang mga motorista na yung advocacy ng Make Marilake Safe Again. Para makita rin nila na safe na pala dumaan dito. Hindi na yung may iwasan yung katulad niya, may mga bantay na, may mga para hindi na sila mailang na dumaan dito. May iwasan nila accident. Safety naman yun ng lahat ng mga riders na siyempre buhay natin nakasalalay dun. Mas maganda nga yung ganun para iwas na rin disgrasya. Kasi yung iba na hindi kasi madadamay sila eh. Pabor din ang business owner na si Eunice sa paghihigpit na ginagawa sa Marilake. Ayon sa kanya, saksi sila sa mga nagpapasikat na kamote rider sa nasabing daanan. At madalas din nilang makita ang iba't ibang aksidente na kinasasangkutan ng mga ito. Mula morning kasi hanggang hapon nandito kami. Yung iba, hindi naman karamihan ilan lang naman sila. Paikot-ikot sila, talagang pabalik-balik sila. Tapos talagang hindi naman siguro nagyayabang ginawa nilang praktisan dito ng pagre-race. Di ba pag nakasasakyan ka, tapos masakit din na yung motor sasalpak sa'yo, tapos walang ibabayad dun sa sasakyan. Yun yung masakit. Tapos minsan, katulad niya, may nasasaktan. So, Mas okay na nandyan sila. Parang mas safe. Para naman sa mga siklistang sina Kobe at Cyril, makabubuti ang mga ito para sa mga tulad nilang ginagawang training road, ang Marilake Highway. Dahil madalas silang madawit sa mga aksidente at masaktan ng mga rider na mabilis masyadong magpatakbo rito. Yung thrill, yung nature, and overall peaceful po talaga ang Marilake. Sobrang agree ko dito sa patakaran na ginawa nila kasi
Yun nga, marami nang namatay dito na aksidente pero pinapabayaan lang ng government. Kaya ngayong yung recent na accident, yun nga, last straw na nila. Kaya buti na lang, naisipan na talaga nilang maghigpit. Ayun nga po, nagigpit na yung mga pulis dito and naging tahimik na rin siya. So parang safe na rin po sa amin na dumaan dito lagi. And wala na po kaming isipin na baka mamaya madami kami sa disgrasya, ganon. Minsan pinagbibintangan pa kami, ganon. Paalala ng bawat ahensya maging responsableng motorista sa Marilaki Highway man o sa ibang daanan nang hindi nakaperwisyo sa kapwa rider o kasama sa daanan. Ang aksidente posibleng maiwasan kung isa sa isip ang pagiging responsable at maingat sa daanan. Ang pag-iingat hindi lamang tungkulin ng mga ahensya, tungkulin din ito ng mga taong nasa likod ng manibela. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.